Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1491. Sige, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan. Inihagis niya ito sa lugar ng pagtatanim at pino. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Kasalukuyang nasa Levi 4 na Profound Death Realm. Ding! Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa Levi 6 na Profound Death Realm. Isang system notification ang naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Yezuan. Paano nakagawa ng pambihirang tagumpay ang lumang puno? Young Master, ang bangkay ng labanan na ito ay napakataas na antas. Nakatulong ito sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Hindi makapaniwala ang matandang puno. Si Yezuan ay ganoon din. Hindi niya inaasahan na ang hugis tao na bangkay ng labanan ay magiging kapaki-pakinabang. Bukod dito, ito ay isang bangkay lamang na walang kaluluwang hayop. Mukhang tama ang desisyon niyang pumunta sa Mystic Moon Tomb Chamber. Congratulations, Master, sabi ni Baiming matapos maramdaman ang aura ni Yezuan. Ituloy natin ang ating paglalakbay. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Patuloy niyang hinayaan ang Levi 6 na Profound Death Realm Old Tree at Wei Zhenchen na mag-scout sa unahan. Maya-maya, nagpadala na naman ng mensahe ang matandang puno. Young Master, may na-encounter pa akong isa. This time, nasa Levi 6 na Profound Death Realm. Sinabi ng matandang puno sa pamamagitan ng telepathy. Mabilis na natagpuan ni Yezuan ang bangkay ng labanan batay sa kanyang sentido. Gayunpaman, nang makalapit sila, biglang lumundag ang aura ng hugis tao na labanang bangkay. Levi 7 Profound Death Realm. Isa pang surge sa lakas. Bagamat ito ay isang antas lamang, ito ay kakaiba pa rin. Patayin. Walang masyadong pakialam si Baiming. Pinamunuan niya ang grupo at muling umaban. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para pagmasdan ang bangkay ng labanan. Sa huli, nalaman niyang nasa baywang ng bangkay ng labanan ng Mysterious Life Pearl. Bitik. Ang mahiwagang buhay na perlas ay nabasag ng matandang puno. Nawalan ng nakapagpapagaling na epekto ng Mysterious Life Chi ang hugis tao na bangkay ng labanan at napatay. Kung tungkol sa bangkay, natural itong nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Bagamat hindi nakagawa ng tagumpay si Yezuan sa pagkakataong ito, marami pa rin siyang natamo. Hindi niya alam kung anong antas ang hugis tao na bangkay ng labanan noong ito ay nabubuhay pa. Pwede bang tumataas ang lakas ng hugis tao na labanang bangkay ayon sa dami ng taong makakasalubong nito? Biglang sabi ni Yezuan. Sa susunod, dahan-dahan. Mauuna na ako, sabi ni Baiming sa iba. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isa pang humanoid battle corps. Sa pagkakataong ito ay nasa ika-6 na antas pa rin ng Profound Death Stage. Gayunpaman, nang pumunta si Baiming upang tumulong, ang bangkay ng labanan ay biglang tumaas sa ika-7 antas ng Profound Death Stage. Tila ang dahilan kung bakit biglang dumami ang mga bangkay ng labanan na ito sa kaharian ay hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil dadami sila sa pinakamataas na kaharian ng taong kanilang nakatagpo. Si Baiming ay nasa ika-7 antas ng Profound Death Realm, kaya tumaas din ito sa ika-7 antas ng Profound Death Realm. Hindi nagtagal, napatay din ang ika-3 humanoid battle corps. Nang makatagpo nila ang pang-4 na bangkay ng labanan na hugis tao, hindi pumunta si Baiming. Sa halip, nakatingin siya sa malayo. Gaya ng inaasahan, ang humanoid battle corps na ito ay nasa ika-6 na antas lamang ng Profound Death Stage. Tanging ang Old Tree at Song Qingxing lamang ang nasa ika-6 na antas ng Profound Death Realm sa grupo ni Pat Xing. Kinumpirma rin ito ang haka-haka ni Yezuan at ng iba pa. Ang antas ng bangkay ng labanan ay talagang kapareho ng pinakamalakas na tao sa koponan. Noong ang Old Tree ay nasa ika-5 antas ng Profound Death Stage, ang kanyang bangkay sa labanan ay nasa ika-5 antas din ng Profound Death Stage. Pagkatapos niyang makapasok sa ika-6 na antas ng Profound Death Stage, hindi pa siya nakatagpo ng ika-5 antas ng bangkay ng labanan. Para sa kapakanan ng Kaganhawahan, nanatili si Baiming sa likod ng koponan. Sa harapan naman, pinangunahan ni Old Tree ang daan. Kung ipagpapatuloy natin ang pagpatay ng ganito,
malamang natataas na naman ang level namin ni Old Tree. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Profound Death Stage, habang ang Old Tree ay nasa ika-6 na antas ng Profound Death Stage. Nakapatay lang sila ng halos 10 humanoid battle corpses, ngunit ang kanilang level ay tumaas na ng kalahati. Inakala nila na makakalusot sila pagkatapos makatagpo ng ilan pang mga humanoid battle corpses. Gayunpaman, nang matapos nila ang ika-12 bangkay ng labanang humanoid, bigla silang nakarinig ng ilang kaguluhan. Ito ay parang tunog ng labanan. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at mabilis na inutusan ang Old Tree na umatake. Sa pamamagitan ng kanilang ibinahaging paningin, nakita niya ang isang figure na nakikipaglaban sa isang humanoid battle corpse. Sa sandaling lumitaw ang Old Tree, ang taong ito ay pinatay ang ika-7 antas ng Profound Death Stage humanoid battle corpse at iningatan ang bangkay sa isang iglap. Ito ang mahiwagang ekspertong iyon. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Matapos makita ng mahiwagang eksperto na tama ang solusyon, nanguna siya at umaban, nawala sa paningin ng lahat. Sinong mag-aakalang makakaharap siya ng team? Sinulyapan ng misteryosong eksperto ang Old Tree bago tumalikod at umalis. Maging ang Old Tree ay baka hindi makahabol sa kanyang bilis. Young Master, itinagol ng taong ito ang kanyang lakas, hindi napigilan ng matandang puno na sabihin. Oo, nakita ko na tumpak niyang natagpuan ang lokasyon ng Profound Life Pearl. Sagot ni Yezuan. Siya ay umasa sa Eye of Revelation upang tumpak na mahanap ang lokasyon ng Profound Life Pearl. Gayunpaman, ang mahiwagang ekspertong ito ay talagang nakahanap nito. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba siyang naramdaman sa misteryosong ekspertong ito. Agad na nabasag ni Yezuan ang kawalan at nagpakita sa tabi ng Old Tree. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa likuran ng misteryosong eksperto. Death Warrant. Ngayon, madaling malaman ni Yezuan ang lokasyon ng misteryosong ekspertong ito. Huwag mo siyang sundan. Mabilis siya at tumpak niyang mahanap ang Profound Life Pearl sa mga bangkay ng labanan. Walang makakain na karne kung susundin mo siya. Habang nagsasalita si Yezuan, agad niyang hiniling ang Old Tree at Wei Zhenchen na magpalit ng landas. Hindi nagtagal, natagpuan ng Old Tree ang isa pang bangkay ng labanan. Pagkatapos, sinira ni Yezuan ang kawalan at dinala si Song Qingxing at ang 2 pang eksperto sa 6th Profound Death Realm. Gayunpaman, pagpasok pa lang nilang 4, biglang nagsimulang manginig ng husto ang Mystic Moon Tomb Chamber. Dagandong, anong nangyayari? Nagulat si Yezuan at ang iba pa. Mabilis nilang binantayan ang kanilang paligid. Pagkatapos, ang bangkay ng labanan ay biglang tumigil sa pag-atake at pumasok sa dingding. Dagandong. Bumukas at sumara ang pader. Hindi maintindihan ni Yezuan at ng iba pa kung ano ang nangyayari. Bakit umalis ang humanoid battle corpse? Bago pa sila makapag-react, nakaramdam sila ng pressure sa kanilang mga balikat. Sa pagkakataong ito, walang makakalipad. Sino ang nag-activate ng Forbidden Flight Formation? Nagulat si Song Qingxing. Noong una, nakakalipad sila. Ngunit ngayon, walang makakalipad. Maging si Wei Zhenchen ay pinigilan sa lupa. Siya ay naging isang pato at tumakbo sa paanan ni Yezuan. Bago pa sila makabawi sa kanilang pagkabigla, biglang bumukas ang lupa. Bago pa man makareact ang lahat, bumagsak silang lahat. F***sick. Nagulat si Yezuan. Hindi lang iyon, ngunit nahulog din si Baiming at ang iba pa na nasa kabilang bahagi ng Void Gate. Buti na lang at hindi sila ordinaryong tao. Bawat isa sa kanila ay may kakayahang sirain ang langit at lupa. Kahit na daan-daang libong milya ang taas nila sa langit, hindi sila masasaktan. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng mga muffled. Ligtas na nakarating ang lahat. Matagumpay ding nakarating si Yezuan. Mabilis niyang inilibot ang paningin sa paligid at napagtanto niyang maraming tao sa paligid. Marami ring independenteng koponan mula sa Heaven Luo City at Earth Demon Residence. Daan-daan sila. Kabanata 1492. Anong nangyayari? Sino ang nag-trigger ng mekanismo? Tanong ng City Governor of Heaven Luo City. Bumaba na ang lahat, at may flight prohibiting array. Paano tayo aalis? Nakakunot ang noo ng Earth Demon Prefecture Governor habang lumilingon sa paligid. Napagtanto niya na ang paligid ay selyado,
at maging ang bukas na kisame ay sarado. Walang paraan palabas. Isa itong malaking palasyo. Walang maraming bagay sa palasyo maliban sa dalawang kakaiba at malalaking puting estatwa ng buto. Maliban doon, wala nang iba. Nang makita ito, lumapit ang City Governor ng Heaven Luo City at ang Earth Demon Prefecture Governor. Bai Ming, may napansin ka ba? Tanong ng City Governor of Heaven Luo City. Hindi, nag-aaway pa kami nang bigla kaming nahulog. Umiling si Bai Ming. Titingnan ko ang dalawang estatwa. Nang matapos magsalita ang Earth Demon Prefecture Governor, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan patungo sa dalawang estatwa. Kakaiba na dalawa lang ang estatwa sa napakalaking palasyo. Hindi lang siya, maging ang City Governor of Heaven Luo City at Bai Ming ay gustong tingnan. Gayunpaman, sa sandaling ito, yung dalawang estatwa, nagtaas ng kilay si Yezuan nang biglang may napansin siyang kakaiba. Ang dalawang estatwa ay hindi ganap na natatakan. May ilang maliliit na butas sa kanila. Sa Eye of Revelation, nakakita si Yezuan ng kakaibang enerhiya sa maliliit na butas. Ang enerhiyang ito ay hindi Profound Life Chi o Profound Death Chi. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na nakita na niya ito sa isang lugar noon. Pinag-isipan niya ito ng mabuti, at may pumasok sa isip niya. Nanlaki agad ang mga mata niya habang sumisigaw, "Bai Ming, bumalik ka kaagad." Hindi na ito inisip ni Bai Ming at mabilis na bumalik kasama ang kanyang mga tauhan. Bahagyang kumunat ang noo ng City Governor of Heaven Luo City at ng Earth Demon Prefecture Governor nang marinig nila ang sigaw. Si Yezuan ay nasa 4th level Profound Death Stage lamang, ngunit nang ahas siyang tawagin si Bai Ming sa kanyang pangalan. Dati, hindi sila komportable kapag kasama si Yezuan sa team. Inakala nila na siya ang tao ni Song Qingxing at dinala lamang dito upang palawakin ang kanyang pananaw. Ngayon, tila hindi yun ang nangyari. Gayunpaman, sa susunod na sandali, wala silang oras upang isipin ito. Ito ay dahil ang kakaibang enerhiya ay biglang sumabog mula sa dalawang estatwa. Ito ay mamamatay tao na aura. Tama iyon, ito ang masamang aura. Nakita na ito ni Yezuan dati sa Earth Emanations Island. Mayroong libu-libong maliliit na butas sa bawat isa sa dalawang estatwa. Bumulwak ang baleful aura, at may ilang tao na agad na apektuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakita ni Yezuan ang eksenang naisip niya. Noon, sa Earth Emanations Island, si Jiang Yi ay nagpakawala ng isang baliw. Nakakalungkot na aura. Ito ay magiging sanhi ng pagiging irritable ng emosyon ng isang tao. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi ito ang Berserk Baleful Aura, ngunit dalawa pang uri ng Baleful Aura of Wrath at Baleful Aura of Hatred. Ang katahimikang ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Makalipas ang ilang segundo, may naganap na pagbabago. Bang! Boom! Sumiklab ang labanan. Sa dalawang rebeltong ito, ang isa ay puno ng galit, habang ang isa naman ay puno ng puot. Bagamat ang dalawang uri ng Baleful Chi na ito ay mas mahina kaysa sa Berserk Baleful Chi, ang mga ito ay lubhang nakakatakot, pangalawa lamang sa Berserk Baleful Chi. Sa sandaling ito ay sumabog, ito ay magiging pantay na hindi makontrol. Wow, Tianlu City Lord, pinatay mo ang aking nakababatang kapatid. Papatayin kita, hindi mo na ipamahagi ng pantay ang mga misyon noong nakaraan. Papatayin kita. Ngayon lang, pagkakamali mo ang dahilan ng pagkamatay ng magaling kong kapatid. Go to hell. Ang buong lugar ay nagkagulo sa isang iglap. Bagamat ang mga may mas mataas na base ng paglilinang ay lumaban sa unang alon ng masamang aura, naroon pa rin ang pangalawa at pangatlong alon. Higit pa rito, habang lumalaganap ang masamang aura, maraming tao ang sumuko dito. It's actually baleful aura. Lahat ng may malay, umatras sa kanto. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Tianlu City Lord, at mabilis niyang inakay ang kanyang mga tauhan sa pader. Gayunpaman, ang Earth Demon Prefecture Lord at ang kanyang mga tauhan ay lahat ay tinamaan ng masamang aura. Bagamat ang Earth Demon Prefecture at ang Hell Prefecture na nakatagpo ni Yezuan noon ay nagkakaiba lamang sa isang salita, ang Hell Prefecture ay isang pangkat ng assassin, habang ang Earth Demon Prefecture ay talagang isang pangkat ng demonyo. Ang masamang aura ay higit na minahal ang ganitong uri ng pangkat ng demonyo.
Ang mga uhaw sa dugo at malupit ay mas malamang na tamaan nito. Kaya naman, nang ang mga tauhan ng Earth Demon Prefecture ay halos ganap na nalipol, sinimulan nitong salakayin ang mga tao sa paligid nito. Sa sandaling ito, ang lahat sa auction team ng Tianluo City ay nanginginig. Sa kabutihang palad, binalaan sila ni Yezuan sa tamang panahon. Kung hindi, sila ay nasa malalim na problema. Umuwi ka sa kanto, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos magpakawala ng mahinang dagandong, patuloy siyang umatras. Wow, wag mo nang isipin na umalis ka, Black-Hearted Auction Team. Niloko mo ako ng 5,000 battle merits last time. Papatayin kita. Ang isang dalubhasa mula sa Earth Demon Prefecture ay galit na umungal habang siya ay sumusugod kay Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan. Si Yezuan at ang Old Tree ay sabay na umatake, na agad na pinatay ang 6th Profound Death Realm Expert. Kasunod nito, ang lumang puno ay direktang sumugod sa nagkakagulong mga tao at nagsimula ng massacre. Sa sandaling ito, kumakalat pa rin ang masamang aura. Kung hindi ito pinigilan, kahit ang kanto ay hindi magiging ligtas. Wei Zhenchen, hamarang ka sa rebulto sa kaliwa. Kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan kay Wei Zhenchen. Bagamat hindi makakalipad si Wei Zhenchen, kaya niyang mag-transform. Isa pa, walang nakapansin sa kanya. Madali siyang nagwalas sa estatwa sa kaliwa at biglang lumaki, nakapulupot sa rebulto sa kaliwa na naglalabas ng malabong aura na parang tela. Tumigil ang pagkalat ng masamang aura. Ano ba tong bagay na to? May kakayahan talaga to. Nagulat si Bai Ming at ang iba pa. Buti na lang at napigilan nilang kumalat ang isa sa masasamang aura. Sa kabutihang palad, mayroon lamang ang masamang aura ng galit at masamang aura ng puot. Ang dalawang uri ng baleful aura na ito ay na-target. Halimbawa, ang masamang aura ng kabaliwan na nagmula sa Earth Demon Island ay magiging sanhi ng pagiging marahas at ganid ng sinumang makakatagpo nito. Sasalakayin nila ang lahat ng nasa malapit. Gayunpaman, ang masamang aura ng galit at masamang aura ng puot ay hindi pareho. Gayunpaman, kapag nagpatuloy ang labanan, ang epekto ay hindi naiiba sa masamang aura ng kabaliwan. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ay makakaapekto sa mga tao sa paligid. Sa kasong ito, bukod sa sarili, lahat ng iba ay magiging kalaban. Ito ay walang pinagkaiba sa masamang aura ng kabaliwan. Ang koponan ng City Lord ng Heaven Luo City ay nawalan lamang ng ilang tao na may mababang cultivation realms. Kung ikukumpara, maayos pa rin sila. Sa sandaling ito, umatras na rin sila sa sulok. Kung may manggahas na lumapit sa kanila, itutuon nila ang kanilang apoy at papatayin sila. Bai Ming, anong nangyayari? Malakas na tanong ng City Lord ng Heaven Luo City. Ano pa kaya? Dapat may nag-trigger ng mekanismo. Sagot ni Bai Ming. Pero, bakit wala dito ang mahiwagang eksperto? Nagulat ang City Lord ng Heaven Luo City. Pagkatapos ng kanyang paalala, natauhan ang lahat. Sa 4 na puwersa, 3 lang ang puwersa dito. Saan napunta ang mahiwagang ekspertong iyon? Sa pag-iisip nito, agad na tumingin sa paligid si Yezuan. Dati, ginamit niya ang Death Hunting Order para markahan ang misteryosong eksperto. Ngayon, mahahanap na niya siya. Gayunpaman, nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mahiwagang ekspertong iyon. Naghihintay siya sa likod ng isang pader na may 10 metro sa ibabaw ng lupa sa hilaga ng palasyo. Kung hindi dahil sa Scarlet Kill, mark ng Death Hunting Order, hindi siya mahahanap ni Yezuan. Ang mekanismong ito ay na-trigger ng mahiwagang ekspertong iyon. Kabanata 1493, bumagsak na ang lahat pero bakit hindi pa bumagsak ang mahiwagang ekspertong iyon? Bakit siya nakatayo sa likod ng pader? Hinihintay ba niya na matapos ang mga tao sa pagpatay sa isa't isa bago siya lumabas? Gayunpaman, sa sandaling ito, walang pakialam si Yezuan dahil kumalat na ang masamang aura ng puot sa sulok. Harangan ang chi ng puot. Sigaw ni Bai Ming. Ang bawat tao'y nag-activate ng true chi at manifestation strength sa kanilang mga katawan upang bumuo ng isang hadlang upang maiwasan ang pagkalat ng chi of hatred. Kung hindi, magdurusa din sila sa chi deviation. Halos 10 segundo na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Marami sa mga tao sa harap ng 2 estatwa ay namatay, na naiwan lamang ng 30 o higit pang mga tao na nakikipaglaban pa rin.
Gayunpaman, habang iniisip ni Yezuan kung paano ito haharapin, isang malutong na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at napagtanto na ang puting estatwa ng buto na patuloy na naglalabas ng Chi of Hatred ay biglang sumabog. Kaagad pagkatapos, ang masamang aura ng galit sa palasyo ay nagtipon patungo dito at naging isang Earth Fiend. Chi ng puot. Napataas ang kilay ni Yezuan nang makilala niya ito. Sa mismong sandaling ito, ang napakasamang aura ng galit sa palasyo ay hinigop na ng masamang espiritu. Pagkatapos ng pagsipsip, ang masamang espiritu ay mahigit 20 metro ang taas. Hindi mahina ang aura nito, at ito ay nasa ikapitong baitang ng Profound Death Stage. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Biglang, ang mga alon ng Chi of Hatred ay lumabas mula sa mga katawan ng mga namatay. Bukod dito, ito ay napakasagana. Naku, may Chi of Hatred sa katawan ng mga namatay. Huwag mo nang hayaang sumipsip pa. Nanlaki ang mga mata ni Bai Ming at agad na sumigaw. Ang Chi ng pagkapuot mula noon ay hinihigop ng maraming tao. Ngayong patay na ang mga taong ito, ang Chi of Hatred ay naakit ng Chi of Hatred at iniwan ang mga bangkay. Ang Chi ng puot na umikot sa katawan ng mga taong ito ay mas malakas kaysa dati. Sa antas na ito, karamihan sa mga tao ay nabuhay ng libu-libong taon, at marami ang nabuhay ng higit sa 5,000 taon. Pagkatapos ng maraming taon, sino ang walang Chi of Hatred? Matapos makuha ang Chi of Hatred mula sa mga patay, ang Chi of Hatred ay naging mas malakas. Kung ang Chi of Hatred ay naabsorb ng Chi of Hatred, malamang na ito ay lalago sa ika-8 baitang ng Profound Death Realm, o maging sa ika-9 na baitang ng Profound Death Realm. Kung hindi nila ito pinigilan, malamang na mamatay ang lahat dito. Nag-react din ang City Lord ng Tianluo City. Bagamat nagawa nilang harapin ang ika-7 antas ng Profound Death Stage na Chi of Wrath, magiging mahirap kung ito ay umabot sa ika-8 antas ng Profound Death Stage. Huwag kalimutan, nagkaroon pa rin ng malaking halaga ng puot sa paligid. Bilasan mo, tanggalin mo muna itong Wrath of Wrath, baka magkagulo tayo. Walang pag-aalinlangan, pinangunahan ng Heavenluo City Gobernador ang lahat ng kanyang mga nasasakupan at nagbukas ng landas. Sinimulan nilang salakayin ang Wrath of Wrath, na lumaki na sa ika-7 baitang ng Profound Death Stage. Ito ay pareho para kay Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Nasusunog na Heaven Sword Art. Naglunsad ng pag-atake si Yezuan mula sa malayo. Kahit na mayroong isang bagay sa loob na maaaring sumipsip ng masamang aura ng galit at masamang aura ng puot, paano ito magiging mas mabilis kaysa sa masamang aura ng galit? Binabalot pa rin ni Wei Zhenchen ang halimaw ng puot at hindi makagalaw. Kung hahayaan niyang makuha ng iba ang masamang aura ngayon, maaaring hindi nila matapos ang pagsipsip ng masamang aura sa oras na umabot na ang masamang aura ng galit sa ika-9 na yugto ng Profound Death Realm. Mas mabuting maghintay hanggang sa maharap muna ang masamang aura ng galit. Nakagalaw na ang malabong aura ng galit. Gayunpaman, nasa ika-7 baitang lamang ito ng Profound Death Stage at limitado ang lakas nito. Bilang karagdagan, ang mga tao ay may kalamangan sa mga numero. Nang walang pagbubukod, ang mga pag-atake ay dumapo sa katawan nito. Bang! 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 Ang masamang aura ng galit ay malubhang nasugatan at ang kanyang masamang aura ay umaapaw. Ang mga nilalang tulad ng Earth Fiends ay mas madaling patayin. Tulad ng mga espiritong ghost, mayroon silang mga kahinaan sa kanilang buong katawan. Hanggat sila ay patuloy na inaatake, ang kanilang lakas ay patuloy na humihina. Gayunpaman, hanggat nabigyan sila ng oras, maaari nilang patuloy na makuha ang masamang aura upang makabawi. Sa makatuwid, kinailangan nilang patayin ang masamang aura ng puot sa loob ng maikling panahon at sumipsip ng masamang aura ng puot. Gayunpaman, ang masamang aura ng galit ay maaaring kontrolin ang mga nabubuhay pa, kabilang ang Earth Demon Prefecture Master na kinulam ng masamang aura ng galit. Gayunpaman, sa sandaling ito, Dagandong, biglang may umugang na tunog sa gilid. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakitang pinalipad si Wei Zhenchen. Nabasag na ang ibang white bone statue. Isa pang masamang aura ng galit ang muling nakita ang liwanag ng araw. Sa hitsura nito, napukaw ang masamang aura ng galit sa buong palasyo.
Ang napakalaking masamang aura ng galit ay lumabas din mula sa mga bangkay. Harapin mo muna itong masamang aura ng galit. Biglang sumigaw ang City Master of Heaven Luo City. Kung ikukumpara sa masamang aura ng galit na lumaki na sa ikapitong baitang ng Profound Death Stage, mas madaling harapin ang batang masamang aura ng galit na ito na kalalabas lang. Sa ilalim ng mga pag-atake ng lahat, ang masamang aura ng puot ay napatay sa isang hampas. Ang buong katawan nito ay sumabog at naging hindi mabilang na masamang aura ng galit. Huwag hayaang mamuo ito sa isang bagong anyo. Lahat ng nasa ikalimang baitang ng Profound Death Stage, gamitin ito para ma-absorb ang masamang aura. Habang nagsasalita si Yezuan, bigla niyang itinapon ang mga bote ng aura engravings. Hindi maintindihan ng mga taong iyon kung ano iyon. Gayunpaman, nang i-activate nila ito gamit ang kanilang Truth Chi, napagtanto nila na ang masamang aura sa paligid ay nasisipsip sa mga bote. Ito ay napaka-magical. Para naman sa mga mandirigma sa ika-6 na baitang ng Profound Death Stage, patuloy nilang inatake ang masamang aura ng galit sa ika-7 baitang ng Profound Death Stage. Gayunpaman, ang masamang aura ng galit ay sumisipsip ng masamang aura ng galit sa isang kamanghamanghang bilis. Sa ilalim ng pag-atake ng lahat, ang bilis ng pagsipsip ng baleful aura ay talagang katumbas ng masamang aura ng galit. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ang mga tao ay nakaramdam ng matinding pressure. Hindi lang kailangan nilang ipagtanggol ang masamang aura, kailangan din nilang salakayin ang masamang aura ng galit. Higit pa rito, tinutulungan ng Palace Master ng Earth Demon Prefecture at ng iba pa ang masamang aura ng galit. Hindi maganda ang sitwasyon. Matandang puno, patayin ang lahat ng humahadlang. Sabi ni Yezuan sa Old Tree. Sige, tumugon ang matandang puno, na umaatake sa masamang aura ng galit. Agad siyang sumilip sa likod ng isang mandirigma na kinulam ng nakakapangilabot na aura ng galit at nabasag ang ulo ng isang suntok. Hanggat ang mga taong ito ay inaalagaan, ang presyon ay mababawasan ng malaki. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple. Wow! Biglang natama ng iilan sa mga nasa side ni Pattern Line. Pagkatapos ay kinokontrol sila ng masamang aura ng galit at inatake ang mga tao sa kanilang paligid. Nililigawan mo si kamatayan. Bumungad sa mga mata ni Yezuan ang layuning pumatay. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinatay sila ng ilang laslas. Bagamat posibleng gamitin ang Eye of Soul para makuha ang mga taong ito, si Yezuan ay nasa ika-4 na baitang lamang ng Profound Death Stage. Ang mga taong ito ay kontrolado ng masamang aura ng galit. Hindi ganoon kadaling gamitin ang Eye of Soul para makuha sila. Sa makatuwid, maaari lamang niyang patayin ang mga ito. Sa katunayan, naramdaman ni Yezuan na walang magawa. Kung ang antas ng cultivation ni Luo Luo ay sapat na mataas, maaari niyang direktang gamitin ang Eye of Charm. Marami pa sana siyang katulong. Sa kasamaang palad, si Luo Luo ay nasa ikalawang baitang lamang ng Profound Death Stage. Masyadong mapanganib para sa kanya na mahulog sa lansihin. Kaya naman, hiniling sa kanya ni Yezuan na ipagpatuloy ang paglilinang. Para kay Bai Ming, bagamat siya ay mula sa Fox Clan, siya ay isang Moonlight Fox at maaaring dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi niya alam kung paano gamitin ang Eye of Charm. Isa siya sa iilang miyembro ng Fox Clan na hindi natutunan ang Eye of Charm. Kabanata 1494, Wei Zhenchen, kunin ang Chen Kun Rings para sa akin. Sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Mayroong maraming mga bangkay sa lupa, at maaaring mayroong maraming mga bangkay sa labanan sa kanila. Hanggat makakamit ni Yezuan o Old Tree ang isang pambihirang tagumpay, ang krisis ay malulutas. Tinanggap ni Wei Zhenchen ang order at mabilis na kinuha ang Chen Kun Rings. Sa sandaling ito, itinuon ni Yezuan ang kanyang atensyon sa Earth Demon Prefecture Master. Ang koponan ng Earth Demon Prefecture ay hindi mahina, at maaaring maraming bangkay sa labanan sa kanila. Matandang puno, tapusin mo siya. Muling inutusan ni Yezuan ang Old Tree. Walang problema, sumagot si Matandang Shu. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng Earth Demon Manners. Palace Master at sumuntok. Kahit na ang Earth Demon Prefecture Master ay kinukulam, ang kanyang kamalayan sa labanan ay buo pa rin. Ang sandali bago tumama ang pag-atake, ang kanyang vital energy ay lumabas upang ipagtanggol ang kanyang sarili.
Sa kasamaang palad, ang Old Tree ay kasalukuyang nasa 6th level Profound Death Realm. Bang! Sa isang mahinang tunog, ang Earth Demon Palaces Palace Master ay pinadalang lumipad pasulong, sa tamang oras upang bumangga sa pag-atake ni Yezuan. Bang! Isa pang muffled sound ang umalangaw. Sa kasamaang palad, tila ginamit ng Earth Demon Prefecture Master ang kanyang trump card. Ang kanyang mga mata ay naging itim, at ang kanyang aura ay tumaas. Nang makitang buhay pa siya, sumulpot ang matandang puno at muling sumuntok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Earth Demon Manners Palace Master ay tumalikod at sumalakay, direktang pinatay si Old Shu. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Nang marinig ni Yezuan ang dalawang system prompt, nagulat siya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat siya. Biglang sumabog ang Wrath of Wrath at naging hindi mabilang na mamamatay tao na aura na nagtipon patungo sa Earth Demon Prefecture Master. Muling sumirit ang aura ng Earth Demon Prefecture Master. Ikawalong antas ng malalim na kaharian ng kamatayan. Nako, sinapian siya ng Earth Demon. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Ang eksenang ito ay lampas sa kakayahan niyang mag-react. Wala siyang oras para pigilan ito, at ganoon din kay Bai Ming, na nasa 7th level Profound Death Realm. 9 Reincarnation Flash, 5th Flash. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Bai Ming, at nagpakita siya sa tabi ng principal ng Earth Demon Manor sa isang iglap. Gayunpaman, ang principal ng Earth Demon Manor, na ginamit ang kanyang trump card at sinapian ng Fiend of Wrath, ay masyadong makapangyarihan. Sa isang suntok, tinusok ang dibdib ni Bai Ming. Bang! Nanlaki ang mga mata ni Bai Ming. Hindi siya makapaniwala na siya ay malubhang nasugatan. Buti na lang at hindi nasaktan ang puso niya kaya nailigtas niya ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay naging mas mahirap. Napakalakas ng Palace Master ng Earth Demon Prefecture, na nasa ikawalong antas ng Profound Death Realm. Sa kasalukuyan, tanging ang City Lord ng Heaven Luo City ang nasa katulad na antas sa kanya. Nang makitang si Bai Ming ay lubhang nasugatan, agad na kumilos ang kastelan ng lungsod ng langit na luo, na pinigilan ang Manor Lord ng Earth Demon Manor na tugisin si Bai Ming at patayin siya. Kung namatay si Bai Ming, bababa ng hindi bababa sa 30% ang kanilang tsansa na manalo. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na lumunok si Bai Ming ng isang tableta at ginamit ang Mysterious Life Chi para pagalingin ang kanyang mga sugat. Susunod, kailangan talaga nilang lumabas lahat. Nagkataon, bumalik si Wei Zhenchen na may dalang malaking bilang ng interspatial rings. Agad na kinain ni Yezuan ang mga bagay sa interspatial rings na ito. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang nasa ikalimang baitang ng Profound Death Stage. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen at kasalukuyang nasa ika-6 na baitang ng Profound Death Stage. Ding! Ang Ash Spirit ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang nasa ika-7 baitang ng Profound Death Stage. Tatlong magkasunod na notification ng system ang tumunog. Ang lakas ni Yezuan at ng dalawa pa ay tumaas ng ilang beses. Sa pamamagitan nito, nagkaroon sila ng lakas upang harapin ang paparating na labanan. Wei Zhenchen, ingatan mo ang iba. Kami na ni Old Tree ang bahala sa Earth Demon Manor's Manor Lord. Agad namang nag-utos si Yezuan. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang kanyang mga trompeta sa simula pa lang, tulad ng Blade Storm at Unicorn's Descent. Gayunpaman, naramdaman niya na ang dalawang Earth Demons na ito ay hindi gaanong banta. Malamang hindi pa nagpapakita ang tunay na amo. Hindi ba't ang misteryosong eksperto na minarkahan ng Death Hunting Order ay nasa likod pa rin ng pader, na nanunood sa kanilang pagpatay sa isa't isa? Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Nagsanib puwersa si Yezuan, Old Tree, at Kastela ng Heavenly Luo City upang salakayin ang Earth Demon Manor's Manor Lord. Para naman sa iba, inaalagaan nila ang mga natitirang cultivator na nawala ng malay o inaalis ang nakamamatay na aura para bigyan ng puwang si Yezuan at ang iba pa. Hindi inaasahan ng Kastela ng Heavenly Luo City na mayroon talagang ilang eksperto na nakatago sa team ng auction house, tulad ni Yezuan at Old Tree. Kung wala sila sa pagkakataong ito, malamang na mamatay ang lahat.
Hindi may kakaila na ang Manor Lord ng Earth Demon Manor ay napakalakas na ngayon. Sa isang 1 versus 3 na sitwasyon, siya talaga ang may kapangyarihan. Kasalanan din ni Yezuan na natakot siya sa mamamatay tao na aura kanina. Para maprotektahan ang iba, hindi niya agad na-activate ang Killing Fist. Kung hindi, sa multifold boost, tiyak na mapapatay niya ang nakamamatay na aura ng galit at ang nakamamatay na aura ng puot sa maikling panahon. Sa puntong ito, walang punto sa pagsisisi. Dapat lang niyang patayin muna ang Earth Demon Manor's Manor Lord. Wow! Papatayin ko kayong lahat. Nabaliw na ang Manor Lord ng Earth Demon Manor. Kahit wala ang nakamamatay na aura ng kabaliwan, nabaliw na siya. Ang iba ay pawang mga kaaway niya. Sa kabutihang palad, si Yezuan at ang iba pa ay unti-unting nangunguna. Ito ay dahil nakipag-ayos na si Bai Ming at ang iba pa sa mga nalilito. Ngayon, ang Earth Demon Manor's Manor Lord na lang ang natitira. Siyempre, dumanas din sila ng matinding pagkalugi. Ang auction house ay nawala ng isang eksperto sa 6th level Profound Death Realm, at 4 na lang na eksperto sa 5th level Profound Death Realm ang natitira. Sa kabilang banda, ang panig ng Heavenly Luos City ay nasa katulad na sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakamamatay na aura ng puot ay biglang namuo. Maghiwa-hiwalay. Nang makita ito, agad na bumaril si Bai Ming at pinawi ang nakamamatay na aura ng puot na namuo lamang sa isang hampas ng palad. Pagkatapos, mabilis siyang sumali sa laban ni Yezuan. Ang labanan sa pagitan ng 4 na magagaling na eksperto at ng Earth Demon Manor's Manor Lord sa wakas ay nagpatatag sa sitwasyon. Tinansya ni Yezuan na ang Earth Demon Manor's Manor Lord ay papatayin niya sa loob ng 3 segundo. Siyempre, ayos lang hanggat walang anumang hindi inaasahang pangyayari pansamantala. Boom! 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 Sa palasyo, patuloy na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng labanan. Di nagtagal, natalo ang Earth Demon Manor's Manor Lord. Nang makita ito, mabilis na umalis sa kanyang katawan ang nakamamatay na aura ng kabaliwan na nakakabit sa kanyang katawan. Swish! Nang umalis ang nakamamatay na aura ng kabaliwan sa kanyang katawan, ang ulo ng Earth Demon Manor's Manor Lord ay direktang pinutol ng espada ni Yezuan. Sinusubukang tumakas, maghiwa-hiwalay, panipi, sa pagtingin sa napakalaking nakamamatay na aura ng kabaliwan, ang Old Tree ay mabilis na sumili at nagpasabog ng isang nagniningas na kamao pababa. Bang! Ang nakamamatay na aura ng kabaliwan ay lubos na no-attack ng suntok, at ang aura nito ay agad na hamina ng isang bingga. Sinasamantala ang katotohanang hindi pa ito ganap na namumuo, hinabol ito ng mga tao at direktang hinati ito sa libu-libong maliliit na mamamatay tao na aura. Ang dalawang mamamatay tao na aura ay nagkalat, ngunit, ang palasyong ito ay nasa isang selyadong estado, kaya't dapat nating i-absorb ang mga mamamatay tao na aura. Hindi nag-alinlangan si Yezuan at naghagis ng mas nakamamatay na mga bote ng pagsipsip ng aura, naghahanda na sumipsip ng lahat ng nakamamatay na aura. Ang mga mamamatay tao na aura ay maaaring gamitin upang pinuhin ang isang mas mataas na grado na Earth Demon Peel. Kapag dumating ang oras at ibinigay niya ito kay Luoluo, maaaring mabilis na makahabol ang kanyang kaharian. Bagamat hindi nila alam kung bakit nagkaroon ng ganoong bagay si Yezuan, hindi gaanong nagtanong ang karamihan at direktang tinipon ang lahat ng mamamatay tao na aura sa palasyo. Kabanata 1495. Sa sandaling ito, bukod sa 3 grupo ni Yezuan, 5 tao na lang ang natitira sa panig ng Heaven Luo City. Sila ay ayon sa pagkakasunod-sunod na City Lord of Heaven Luo City at isang eksperto sa ika-6 na antas ng Profound Death Realm. Para sa mga nasa ika-5 antas ng Profound Death Realm, 3 lang. Kung ikukumpara sa mansyon ng gobernador ng lungsod ng Tianluo, may isa pang Levi 6 na Profound Death Realm na eksperto at isa pang Levi 5 Profound Death Realm na eksperto. Half. Ito ay masyadong nakakatakot. Sino ang nag-trigger ng mekanismo? Pawis na pawis ang Tianluo City Governor. Naubos niya ang maraming true chi sa kanyang katawan. Kung patuloy siyang lalaban, ang kanyang Profound Life Chi ay mauubos, at madali siyang mamatay. Sinulyapan ni Bai Ming ang mga bangkay sa lupa at walang magawang umiling. Masyadong nakakatakot ang Mystic Moon Chamber na ito. Kung mas maraming tao ang dumating, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip.
Bukod dito, mayroong mga kakaibang bangkay ng labanan. Kung ang ilan sa kanila ay biglang lumitaw, ito ay nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang mga bangkay ng labanan ay maaaring tumaas ang kanilang antas sa kanilang kalooban, at hindi bababa sa maabot nila ang Levi 7 Profound Death Realm. Mabilis na tinanggihan ni Bai Ming ang ideyang ito. Paano kung nangyari talaga? Baka kilala ko kung sino ang nag-trigger ng mekanismo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Ye Zuan. Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Ye Zuan. Nagulat ang gobernador ng lungsod ng Tianluo. WHO, yung misteryosong lalaki. Panipi, tama na yan. Tumugon si Ye Zuan at agad na nagbigay ng utos kay Old Tree. Natirang Flame Doppelganger. Lumagpas ang matandang puno at nakarating sa harap ng dingding. Malakas siyang sumuntok. Bang! Napakataas ng depensa ng pader. Hindi ito mabali ng suntok ng Old Tree. Sir, dapat nasa labas ka ngayon di ba? Sabi ni Ye Zuan sa taong nasa harapan niya. Sa Death Hunting Order, tumpak na naramdaman ni Ye Zuan na ang misteryosong lalaki ay nasa likod ng dingding. Bilang karagdagan, ang Scarlotte na salitang, patayin, ang naglantad sa kanya. Ano, nandito ang misteryosong lalaki, ang gobernador ng lungsod ng Tianluo, si Bai Ming, at ang iba pa ay nagulat. Kotsa, sa sandaling ito, biglang bumukas ang dingding, at lumabas ang isang figure. Ang taong ito ay ang mahiwagang lalaking may sombrerong kawayan na may hawak ng ikatlong sikretong balumbon. Paano mo nalamang nandito ako? Sinulyapan ng misteryosong lalaki ang matandang puno sa tabi niya. Kung hula lang, ayos lang. Gayunpaman, medyo kakaiba ang katotohanan na ang Old Tree at Ye Zuan ay natukoy ang kanyang eksaktong lokasyon. Ang pader na iyon ay walang kapantay na matigas at nakahiwalay na aura. Kung walang espesyal na paraan, imposibleng buksan ito. Paano nalaman ni Ye Zuan at ng matandang puno? Hindi mo kailangang malaman iyon. Hindi sinasadya ni Ye Zuan na sagutin ang tanong na ito. Tumingin siya sa mga bangkay sa lupa at nagtanong, ito ang iyong mga obra maestra, tama. Tama, ako ang nag-trigger ng mekanismo. Tumango ang misteryosong lalaking sombrerong kawayan. Bastard, who the hell are you? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapakita ng mukha. Galit na galit ang City Lord ng Heaven Luo City. Kung tutusin, maraming eksperto ang namatay sa City Lord Mansion ng Heaven Luo City. Kahit halos mamatay na siya dito. Sige, nang marinig ito, diretsyong hinubad ng misteryosong sombrerong kawayan ang kanyang sombrerong kawayan at itim na damit, na inihayag ang kanyang tunay na anyo. Laking gulat ng lahat dahil ang mukha sa ilalim ng sombrerong kawayan ay talagang mukha ng isang kabataan. Napakabata, sino ka? Saglit na nag-isip si Bai Ming at wala siyang nakitang alaala ng kabataang ito, kaya diretsyo siyang nagtanong. Chi Tianroy, sagot ng misteryosong lalaki. Ang Chi Tianroy ay isang pangalan na hindi pamilyar sa lahat. Alam kong hindi mo pa narinig ang pangalang ito, ngunit dapat ay narinig mo na ang pangalan ng kapatid ko. Pagkatapos magsalita ng misteryosong lalaki, huminto siya sandali at pagkatapos ay nagsabi ng pangalan, Chi Xuanyu. Nang mabigkas ang mga salitang ito, nang inig ang katawan ng lahat. Chi Xuanyu, ang Xuanyu Tomb Room. Agad na natauhan ang lahat. Si Chi Tianroy ay kapatid ni Chi Xuanyu, ang may-ari ng Xuanyu Tomb Room. Tama, ang silid ng libingan na ito ay ginawa ng aking kapatid na babae, ngunit ito ay pagkatapos kong muling magkatawang tao, sabi ni Chi Tianroy. Ngayon, ang katotohanan ng bagay ay mas marami o hindi gaanong nahayag. Ang silid ng libingan na ito ay itinayo ng kapatid ni Chi Tianroy. Bagamat ito ay itinayo pagkatapos muling magkatawang tao si Chi Tianroy, si Chi Tianroy ay kapatid ni Chi Xuanyu, kaya't makatuwirang alam niya ang ilang mekanismo at gawi. Hindi inaasahan ni Ye Zuan at ng iba pa na si Chi Tianroy ay isang reincarnator. Nangangahulugan ito na si Chi Tianroy ay hindi bababa sa isang eksperto sa Samsara Realm sa kanyang nakaraang buhay. Humph, paano kung reincarnator ka? Dahil bukas ang Xuanyu Tomb Room, ibig sabihin, ang mga kayamanan ay magagamit ng may kakayahan. Paano kung kapatid ka niya? Ngumuso ang gobernador ng lungsod ng Tianluo. Ginawa ng kapatid ko ang silid na ito ng libingan pagkatapos kong magkatawang tao. Hindi ko alam kung namatay siya o nag-reincarnate, ngunit dahil nandito ako, walang sino man ang maaaring kumuha ng mga kayamanan dito.
Ang mga mata ni Chi Tianroy ay kumikislap na may layuning pumatay. Ikaw, ang gobernador ng lungsod ng Tianluo ay naglabas din ng layuning pumatay. Kung hindi dahil kay Chi Tianroy, ang mansyon ng gobernador ng lungsod ay hindi mawawalan ng napakaraming tao. Humph, isa ka lang Levi 7 Profound Death Realm expert. Langgam ka lang sa harap ko. Kung ako sa dati kong buhay, hindi ka man lang magiging qualified na pagsilbihan ako ng tsaa. How dare you be so arrogant in front of me? Siguradong pagod ka ng mabuhay. Malamig na sabi ni Chi Tianroy. Ang isang eksperto sa reincarnation realm ay talagang napakalakas, kahit 100 beses na mas malakas kaysa sa Tianluo City Governor, na nasa Levi 7 Profound Death Realm. Gayunpaman, iyon ay sa kanyang nakaraang buhay lamang. Hindi ba nasa Levi 7 Profound Death Realm si Chi Tianroy ngayon? Kung napakalakas mo, bakit kailangan mong gumamit ng gayong paraan upang muling magkatawang tao? Reincarnator, ikaw ay isang piraso lamang ng She*T. Tumikis ang gobernador ng lungsod ng Tianluo. Anong sabi mo? Galit na galit si Chi Tianroy at mukhang aatake na siya. Kahit na siya ay nasa Levi 7 Profound Death Realm lamang, nakapareho ng Tianluo City Governor, nagising siya. Paano maihahambing ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa mga ordinaryong tao? Humph, nandito lang ako para makita kung gaano kalakas ang isang reincarnator. Bumantong hininga ang gobernador ng lungsod ng Tianluo at sinabi kay Ye Zuan at sa iba pa, pakiusap huwag umatake. Noong una ay gustong kabkuban ni Ye Zuan si Chi Tianroy, ngunit matapos marinig ang mga salita ng gobernador ng lungsod ng Tianluo, nagpasya siyang sumama dito. Ang paghamon sa isang reincarnator sa parehong antas ay labis na mayabang. Ang mga bagong silang naguya ay talagang walang takot. Ngumuso si Chi Tianroy at tumalon pababa, umaakyat patungo sa gobernador ng lungsod ng Tianluo. Sa katunayan, nalanghap din ng gobernador ng lungsod ng Tianluo ang ilan sa Evil Chi of Wrath at Evil Chi of Hatred, ngunit hindi pa siya nalilito. Kaya naman, kinasusuklaman niya si Chi Tianroy. Sa isang kisap mata, nagpalitan ng suntok ang dalawa. Ang gobernador ng lungsod ng Tianluo ay nakipaglaban na, kaya't ang kanyang True Chi at Life and Death Mystic Chi ay naubos. Bilang karagdagan, ang kanyang kalaban ay isang reincarnator, kaya ang Tianluo City Governor ay pinalipad ng isang suntok. Mystic Moon Samsara / Hindi binalak ni Chi Tianroy na labanan ang gobernador ng lungsod ng Tianluo ng masyadong mahaba, kaya diretso niyang ginamit ang kanyang trump card. Kabanata 1496, Instant Kill. Isang segundo na lang ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Paano magiging napakalakas ni Chi Tianroy? Panginoon ng lungsod, nang makita ng mga eksperto sa 6th level Profound Death Stage mula sa City Governor's Estate ang pagbagsak ng City Gobernador, hindi nila maiwasang manlaki ang kanilang mga mata at mapasigaw sa gulat. Pareho silang mga eksperto sa 7th Levi Profound Death Realm, ngunit bakit napakalaki ng agwat sa pagitan nila? Alam ni Ye Zuan, na maraming beses nang nakipaglaban sa mga reincarnator, na hindi madaling harapin ang mga reincarnator. Nililigawan ng City Lord ng Tianluo City si kamatayan. Inaasahan ni Ye Zuan na ang City Lord ay agad na papatayin ni Chi Tianroy. Inalis ni Chi Tianroy ang interspatial ring ng City Lord at humarap kay Ye Zuan at sa iba pa. Ito ang resulta ng kanyang kamangmangan. Anong gusto mo? Tanong ni Bai Ming na kumikinang ang mga mata. Dapat ay mula ka sa Bai family of 100 Fox Manor. Umalis ka, sabi ni Chi Tianroy kay Bai Ming. Kahit na siya ay isang eksperto sa Samsara realm sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nararapat na banggitin sa mga mata ng 100 Fox Manor. Hindi na niya kailangang pukawin ang gayong napakalakas na kaaway. Haha, bahagyang ngumiti si Bai Ming at sinabing, isa ka lang eksperto sa Samsara realm. Parang hindi ko pa nakikita. At saka, nasa 7th Levi Profound Death Realm ka lang. Huwag masyadong walang utang na loob. Hindi mo kakayanin ang isang eksperto sa 7th Levi Profound Death Realm. Bibigyan kita ng 3 segundo para mawala, naiinip na sabi ni Chi Tianroy. Kung ganoon ang kaso, tingnan ko kung ano ang maaari mong gawin. Ngumuso si Bai Ming, ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumabad si Chi Tianroy, hindi na kailangan, sabay tayong lumaban.
Hindi nag-atubili si Yezuan at nagpadala ng voice transmission sa Old Tree. Patayin. Ang reincarnator na ito na si Chi Tianroy ay masyadong mayabang, ngunit hindi siya ganoon kalakas dahil kailangan niyang umasa sa iba para patayin ang dalawang Earth Demons. Walang suspense sa labanang ito. Ang Old Tree ay kasalukuyang nasa ikapitong baitang ng Profound Death Realm. Katulad ni Chi Tianroy, ang reincarnator, ang lumang puno lamang ang maaaring makalaban ni Chi Tianroy, lalo na si Yezuan at ang iba pa. Dati, nililigawan ng City Lord ng Tianluo City si kamatayan ng hamani niya si Chi Tianroy ng one-on-one. Ngayon, nililigawan din ni Chi Tianroy si kamatayan ng lumaban siya sa napakaraming tao. Natirang alam, matapos matanggap ang mga tagubilin ni Yezuan, ang Old Tree ay agad na lumikha ng dalawang residual flame clone, isa sa kaliwa at isa sa likod ni Chi Tianroy. Pagkatapos, mabilis siyang nagpalit ng posisyon at sumuntok. Bagamat si Chi Tianroy ay nasa likod ng pader ngayon, hindi niya nakita ang lumang puno na lumaban, kaya medyo nabigla siya. Gayunpaman, isa pa rin siyang tunay na reincarnator, kaya malabong mapatay siya kaagad. Bang! Lumingon si Chi Tianroy at binato ng suntok ang kamao ng matandang puno. Kaagad, nagbanggaan ang mysterious death chi at ang genuine chi ng Old Tree. Sa kawalang paniwala ni Chi Tianroy, pantay siyang naitugma sa Old Tree. Sino siya? Maging ang City Lord ng Tianluo City, na nasa ikapitong baitang ng Profound Death Realm, ay hindi napigilan ang kanyang suntok. Paanong nagawa ng kalbong matandang ito? Sa sandaling ito, malabong naramdaman ni Chi Tianroy na maaaring siya ay naging pabaya. Moonlight Slash. Si Bai Ming, na nasa ikapitong baitang din ng Profound Death Realm, ay sumugod na sa kanyang harapan. Sa isang slash ng kanyang longsword, isang puting crescent slash ang bumasag sa hangin. Si Bai Ming ay miyembro ng Bai family sa 100 Fox Villa. Kahit na hindi siya isang nangungunang henyo, siya ay medyo magaling. Kung tutuusin, siya ay 1,000 taong gulang lamang, kaya ang kanyang lakas ay hindi masusukat ng normal na mga pamantayan. Mystic Moon Samsara Slash. Muling umatake si Chi Tianroy, ngunit nakakapagtaka, hindi natugunan ng hakbang na ito ang Moonlight Slash ni Bai Ming. Sa halip, lumampas ito sa Moonlight Slash. Ngayon lang, ginamit niya ang hakbang na ito para patayin ang City Lord ng Tianluo City. Hindi tanga si Bai Ming. Minsan na niya itong nakita, kaya hindi siya mahuhulog sa parehong galaw. Nagmamadali siyang umiwas. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Matapos tumalikod ang Mystic Moon Samsara Slash at naiwasan ni Bai Ming, muli itong nagbago ng direksyon at sinundan si Bai Ming. Ito ay isang kasanayan sa pagsubaybay. Magandang superpower. Sa di kalayuan, si Yezuan ay tumingin ng may inggit. Sa kasamaang palad, hindi niya makopya ang hakbang na ito gamit ang Eye of Revelation. Dahil umatake na ang Old Tree at Bai Ming, hindi na siya nakapagpigil. Kahit na ang kanyang kaharian ay 2 antas na mas mababa kaysa kay Chi Tianroy, maaari siyang tumulong mula sa malayo. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, sword technique na nakakasunog sa langit. Ang kanyang pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa iba. Kasabay nito, sumalakay din si Song Qingxing at ang iba pang 3 martial artist sa ika-6 na baitang ng Profound Death Realm. Humph! Bumantong hininga ang reincarnator at Chi Tianroy. Walang nakakaalam kung ano ang ibig nilang sabihin. Nagsisisi si Chi Tianroy na minamaliit si Yezuan at ang iba pa. Maayos naman si Bai Ming at ang iba pa, ngunit ang Old Tree ay medyo mahirap pakitunguhan. Ang kanyang lakas sa pag-atake ay hindi mahina, at maaari niyang baguhin ang kanyang posisyon. Nakakadiri, pinlit mo akong gawin ka. Go to hell. Biglang naramdaman ni Chi Tianroy na may mali. Direkta niyang ginamit ang pinakamalakas na galaw na magagamit niya sa kasalukuyan. Samsara Gale Slash. Ang tunay na chi sa katawan ni Chi Tianroy ay lumundag. Sa susunod na sandali, kasama ang kanyang katawan bilang sentro, maraming nakakatakot na mga laslas ang sumambulat. Lahat sila ay Crescent Moon Samsara Slashes sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa isang iglap, mahigit 100 mga laslas ang dumaan sa lahat. Damn, ginagamit ba niya ang ultimate move niya? Nagulat si Yezuan. Sa kabutihang palad, ang kanyang lakas sa pag-atake ay hindi mahina,
at hindi siya sineseryoso ni Chitian Roy. Sa makatuwid, isang crescent moon samsara slash lamang ang ipinadala sa kanya. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, sword technique na nakakasunog sa langit. Boom! Ang crescent moon samsara slash ay natalo, ngunit ang iba ay hindi gaanong pinalad. Si Song Qingxing, ang may-ari ng auction house, ay nakipagsanib puwersa sa dalawa pang eksperto sa ika-6 na baitang ng Profound Death Realm, at sinunog ang kanilang buhay upang mabuhay. Para sa iba pang mga martial artists sa ika-5 baitang ng Profound Death Realm, lahat sila ay patay na. Ay hindi, nagtaas ng kilay si Bai Ming. Matapos patayin ang iba, ang Crescent Moon Samsara Slashes ay dumaan patungo kay Ye Zuan at sa iba pa. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Paano sila haharangan ni Ye Zuan? Huwag mo akong maliitin. Hindi nagpanik si Ye Zuan at mabilis na umatake. Kasabay nito, nag-flashback ang Old Tree at ginamit ang Raging Inferno Shield upang iligtas si Song Qingxing at ang iba pa. Bang! 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 Matapos masipsap ang tatlong Crescent Moon Samsara Slashes, ang Raging Inferno Shield ay hindi nakatiis at sumabog. Hindi mahina ang lakas ng pagsabog, at ikinalat nito ang natitirang Crescent Moon Samsara Slashes. Si Song Qingxing at ang iba pa ay nakaligtas dahil dito. Medyo kaya mo, tignan natin kung ilang round ang tatagal mo. Malamig na sabi ni Chitian Roy at naghanda na gumamit ng isa pang round ng Samsara Gale Slash. Hindi ko gustong gamitin ito, ngunit hiniling mo ito. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na trump card. Pagbaba ng unicorn, bago pa makakilos si Chitian Roy, isang malaking nagninangas na kuko ang bumangga sa kanya. Ano? Kabanata 4097. Ilulunsad na sana ni Chitian Roy ang ikalawang round ng pag-atake. Ngayong tinamaan siya, ang kanyang genuine chi ay nagkagulo, na nagpalala sa kanyang mga sugat. Bago pa siya makapag-react, nabuo muli ang pangalawang Killen's Descent at walang awang hinampas siya. Si Chitian Roy, na malubhang nasugatan, ay tumingala sa nag-aalab na kuko na may desperado na ekspresyon. Hindi niya alam kung sino ang gumamit ng hakbang na ito. Si Bai Ming ba? Gayunpaman, si Bai Ming ay nasa state of shock pa rin. Halatang hindi, siya ay napakalakas, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman nabigo si Ye Zuan na gamitin ang hakbang na ito. Boom! Nahulog ang pangalawang nagninangas na kuko at napatay si Chitian Roy sa isang iglap. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, na nagpapatunay na si Chitian Roy ay patay na. Ayaw munang gamitin ni Ye Zuan dahil kakaiba ang pakiramdam niya. Marahil ay hindi ganoon kasimple ang mga bagay, kaya gusto niyang panatilihin ito. Gayunpaman, kung hindi niya ito gagamitin ngayon, magiging mahirap na harapin si Chitian Roy. Si Mo Xiaoyi, Nolan Bing, at Nolan Jia, na nakilala ni Ye Zuan noon, ay hindi maituturing na reincarnator. Nasa Profound Life Realm lang sila. Si Chitian Roy ay isang tunay na reincarnator. Siya ay muling nagkatawang tao. Kung ikukumpara, si Mo Xiaoyi at ang dalawa pa ay parang mga langgam. Patay na siya. Natigilan si Bai Ming at ang iba pa nang makita nila ang sunog na katawan ni Chitian Roy. Hindi sila nag-react hanggang sa maibalik ng Old Tree ang interspatial rings kay Ye Zuan. Kinuha ni Ye Zuan ang dalawang interspatial ring, ngunit walang maraming magagandang bagay sa loob. Gayunpaman, tinulungan nila si Wei Zhenchen na makapasok sa ikapitong baitang ng Profound Death Realm. Si Chitian Roy ay muling nagkatawang tao at maaaring ibinigay ang kanyang mga bagay sa kanyang kapatid na babae, si Chi Xuanyu. Maaaring si Chi Xuanyu ang nagtayo ng libingan na ito. Maaaring narito ang kanilang mga gamit. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, kapag namatay ang isang reincarnator, magkakaroon ng kakaibang phenomena. Halimbawa, ang Eye of Reincarnation. Sa sandaling naisip niya ito, isang mata ng reincarnation ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng palasyo. Nagtaka siya kung sino ang kinakatawan ng mata ni Samsara. Ang Fox ba ng Samsara, ang Master ng Samsara City, o ang Samsara Venerable? Matapos lumitaw ang Eye of Reincarnation, direktang hinigop nito ang strand ng Reincarnation Wheel. Pagkatapos, ang dalawa pang mata ng Reincarnation ay sunod-sunod na lumitaw.
Reincarnation Supremacy, medyo mabilis ka sa pagkakataong ito. Umalangaw-ngaw ang boses ng Samsara City Lord. Sa pagkakataong ito, hindi sila nag-isip ng anumang ilusyon. Humph! Ang Eye of Reincarnation na lumitaw ay unang huminga ng malamig at pagkatapos ay nawala. Ang Reincarnation Supremacy pala ang unang dumating. Ikaw na naman, binata, para tayong nakatadhana. Hindi naiwasang magtanong ng Samsara City Master pagkatapos umalis si Samsara Supremacy. Pagbati, mga nakatatanda, nagmamadaling binati siya ni Yezuan. Well, may gagawin pa ako kaya mag-leave muna ako. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Samsara City Master at diretsyong umalis. Sa huli, tanging ang Eye of Reincarnation ng Fox of Reincarnation ang naiwan. Sa sandaling ito, tinawag ni Yezuan si Luoluo mula sa planting space at hiniling na makilala niya ang Fox of Reincarnation. Hindi muna nakipag-usap si Yezuan kay Luoluo, kaya medyo nalito siya. Bago siya makapag-react, direktang sinabi niya, "Young Master, ano ang nangyari ngayon?" Ang base ng Life and Death Plate ay patuloy na nanginginig. Ano? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang base ng Life and Death Plate ay palaging maayos. Ginagamit din ni Luoluo ang base ng Life and Death Plate para pinuhin ang Mystic Life Chi at Mystic Death Chi. Bakit magkakaroon ng biglaang pagbabago? Gayunpaman, sasabihin niya ito sa ibang pagkakataon. Pagbati, Vilya Master. Bigla siyang binati ni Bai Ming ng may paggalang. Sa sandaling ito, ang Eye of Reincarnation ay nakagawa na ng magandang figure. Ito ay ang ginang mula noong isang araw. Napakabilis mong nag-level up, gulat na sabi ng ginang. Naalala niya na noong huling beses niyang nakita sina Yezuan at Luoluo. Si Yezuan at Luoluo ay nasa Immortality Realm lamang. Ngayon, pareho silang biglang nag-level up sa Mystic Death Realm. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kung tutuusin, saglit lang iyon. Sa bilis na ito, hindi magtatagal para marating nila ang Samsara Realm. Nakakakilabot. Kahit na ang Reincarnation Fox ay hindi makamit ang bilis na ito noong siya ay naglilinang. Salamat sa papuri mo, Senyor. Magalang na sabi ni Yezuan. Bahagyang tumanggo ang ginang. Pagkatapos, damapo ang tingin niya kay Luoluo habang sinasabi niya, "Gusto mo bang sundan ako o patuloy na manatili sa tabi niya at umasa sa sarili mong lakas para maabot ang 100 Fox Manor?" Ako, natigilan si Luoluo nang marinig niya ito. Nag-alinlangan siya. Matapos malaman na siya ay isang reincarnator, napaka-curious niya tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ang Reincarnation Fox ay tila nais lamang siyang kunin. Ayaw niyang iwan si Yezuan, kaya nag-alinlangan siya. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang pipiliin ni Luoluo, ngunit hindi ito mahalaga. Hindi mahalaga kung si Luoluo ay sumunod sa Reincarnation Fox sa 100 Fox Manor. Pagkatapos ng lahat, malapit na niyang maabot ang 100 Fox Manor. Nag-isip sandali si Luoluo at sumagot, "Pupunta kami ni Young Master sa 100 Fox Manor." "Sige, hihintayin kita." Gayun din, ang libingan na ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Mag-ingat ka, panipi. Hindi naman nagpumilit ang ginang. Nawala agad siya. "Column, Manor Master." Magalang na sabi ni Bai Ming. Alam na ni Song Qingxing ang pagkakakilanlan ni Yezuan, ngunit ang 26 na antas ng Profound Death Realm na martial artist ay hindi. Nang makita nilang kilala ni Yezuan at Luoluo ang Reincarnation Fox, natakot sila kaya halos may ihina nila ang kanilang pantalon. Sino ang Reincarnation Fox? Isa siya sa 3 Panginoon ng Land of Reincarnation. Gayunpaman, nagulat si Yezuan sa mga huling salita ng Fox of Samsara bago ito umalis. Ang libingan ay hindi ganoon kasimple. Posible kayang may iba pang panganib. Kung sinabi ni Senior Reincarnation Fox, dapat meron. Mag-ingat, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ipinadala niya si Luoluo sa lugar ng pagtatanim upang siya ay magpatuloy sa paglilinang. Panginoon, kami na ngayon. Pagkaalis ng Reincarnation Fox, lumingon si Bai Ming sa gilid ni Yezuan at naghintay ng mga tagubilin. Dapat makaalis na tayo doon, pero napatingin si Yezuan sa pinto kung saan nilabasan si Chi Tianroy. Pagkatapos, isang bagzo ng tunay na enerhiya ang bumulwak at nilinis ang isang piraso ng lupa. Mayroong 2 mekanismo sa ilalim ng 2 sirang buto na estatwa. Hindi nila sila napansin noong nag-aaway sila,
ngunit napansin sila ni Yezuan pagkatapos ng paalala ng Reincarnation Fox. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng dalawang mekanismong ito. Kung gusto mong umalis, pwede ka nang umalis. Sinabi ni Yezuan kina Bai Ming, Song Qingxing, at Luo Luo. Ito, nagkatinginan sina Bai Ming, Song Qingxing, at ang dalawa pang pang-anim na antas ng Profound Death Realm martial artist. Halos patayin na sila ng dalawang Earth Fiends. Pagkatapos, lumitaw ang isang Reincarnation Traveler at pinatay sila hanggang sa sila na lang ang natira. Paano siya makakaalis ngayong nakarating na siya sa ganito? Mananatili ako, direktang sinabi ni Song Qingxing, ang may-ari ng auction house. Ako din. Kabanata 1498. Ako ay mananatili upang protektahan ka, aking Panginoon. Matigas na sabi ni Bai Ming. Bagamat ang isa sa kanila ay mula sa mansyon ng gobernador ng lungsod ng Tianluo, walang silbi na manatili siya dahil patay na ang gobernador ng lungsod ng Tianluo. Gayunpaman, determinado siyang manatili matapos malaman na si Yezuan ay may kaugnayan sa Reincarnation Fox. Kung makakagawa siya ng magandang relasyon kay Yezuan, magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Sige, dahil hindi ka aalis, ay activate ko ang mekanismo. Tumigil si Yezuan sa panghihikayat sa kanila. Kung may anumang panganib, maaari niyang buksan ang kawalan at umalis. Maaaring mapanganib ang pag-activate ng mekanismo, kaya umatras sila sa isang sulok at hinayaang buksan ni Wei Zhenchen at ng Old Tree ang pinto. Tumayo silang dalawa sa posisyon at naghintay sa mga tagubili ni Yezuan. I activate, sabi ni Yezuan pagkatapos niyang maging handa. Gotcha. Ang dalawang mekanismo ay isinaaktibo sa parehong oras. Kaagad pagkatapos, dumagundong ang buong palasyo. Ang gitna ng palasyo ay biglang nahati, at isang malaking batong kabaong ang bumangon mula rito. Ito ba ang kabaong ng Samsara Realm Elite Shi Xuanyu? Gulat na sabi ni Bai Ming. Kung iyon ang kaso, maaaring mayroong isang bagay sa loob nito na pag-aari ni Shi Xuanyu noong siya ay nabubuhay pa. Siyempre, si Shi Xuanyu ay maaari ding muling magkatawang tao. Gayunpaman, pagkatapos niyang muling magkatawang tao, ang kanyang pisikal na katawan ay itinuring na patay. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na may mali. Young Master, walang ibang galaw. Dapat ba nating buksan ang batong kabaong? Tanong ng matandang puno. Naghintay ng ilang sandali si Yezuan bago siya tumango at sinabing, buksan mo. Okay. Sinunod ng matandang puno at Wei Zhenchen ang utos ni Yezuan at binuksan ang takip ng batong kabaong. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakalakas na mysterious death aura ang biglang lumabas sa kabaong. Si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay hindi sinasadyang nahawakan ang aura at agad na nasunog hanggang sa abo. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Ding! Espiritu ng abo ay muling nabuhay. 4 na notification ng system ang sunod-sunod na tumunog. Si Yezuan ay ganap na natulala. Si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay nakipag-ugnayan lamang sa kaunti nito, at sila ay agad na pinatay. Gaano kalakas ang mysterious death chi na ito? Anong meron dito? Gulat na tanong ni Yezuan. Hindi, wala akong nakita. Umiling ang matandang puno, na may katuturan. Ang kanyang paningin ay ibinahagi kay Yezuan, kaya hindi makita ni Yezuan kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, alam na niya kung gaano kalakas ang bagay sa loob. Nagawa nitong agad na patayin si Wei Zhenchen at ang Old Tree na nagtataglay ng Immortal Phoenix Bloodline. Talagang sobrang nakakatakot. Nang si Yezuan ay kukunin na ang matandang puno upang gumamit ng isang pag-atake para lumipad ang takip ng sarcophagus, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Biglang isang malutong na tunog ang pumasok sa kanilang mga tainga. Gotcha! Kusang bumukas ang kabaong, ngunit may maliit na butas lamang, halos kasing haba ng hintuturo. Lalapit na sana ang matandang puno at titingnan, ngunit sa sandaling ito, muling nagbago ang buong palasyo. Boom! Hindi mabilang na mga pinto ang biglang bumukas sa 4 na gilid ng palasyo. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang mga bangkay ng labanan. 1, 2, 3. Si Yezuan at ang iba pa ay nagsimulang magbilang. Nang matapos silang magbilang, nanginig ang kanilang mga katawan. 20 sila. Bukod dito, lahat sila ay nasa 7th tier ng Profound Death Realm. Hindi yun ang punto.
Ang punto ay mayroong higit pa pagkatapos mag-walkout ang 20 bangkay ng labanan. 20 sila sa isang pagkakataon, kaya 40 sila sa 2 beses. Paano ito magtatapos? Si Bai Ming at ang iba ay namumutla sa takot, ngunit dilat ang mga mata ni Ye Zuan. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Sa napakaraming bangkay ng labanan, sapat na para sa kanya na makapasok sa 6th tier ng Profound Death Realm. Ang Old Tree ay maaari ding makapasok sa 8th tier ng Profound Death Realm. Ito ay isang pagpapala, gayunpaman, hindi pa rin alam ni Ye Zuan kung ano ang nasa kabaong. Iyon ang pinakakinatatakutan niya. Wala akong pakialam kung ano ka. Kapag nakalusot ako, papatayin kita kahit na nasa 9th tier ka ng Profound Death Realm. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan at umaban. Nagsimula na ang pista ng pagkatay. Agad namang sumunod si Old Tree at Wei Zhenchen at sumalakay. Ang huli ay nag-activate pa ng Sword Storm. Basag. Habang pinapatay nila ang mga bangkay ng labanan, ang takip ng kabaong ay gumalaw ng kaunti. Inakala ni Ye Zuan na hindi si Qi Xuanyu ang nasa kabaong, ngunit may nakatatak sa loob. Ngayon, na may bumabagsak sa selyo. Sa makatuwid, mayroon pa siyang oras. Pumatay ng buong lakas. Hindi nag-atubili si Ye Zuan at inactivate ang Dark Night Sky Curtain. Agad na nagdilim ang palasyo. Gamit ang Eye of Revelation, agad niyang mahahanap ang enigmatic birth bead sa loob ng battle corpses. Sa kanyang 5th tier of the Profound Death Realm cultivation, mababasag niya agad ang enigmatic birth bead kung aatake siya ng buong lakas. Gotcha! Swish! Si Ye Zuan ay tumakbo sa likod ng pinakamalapit na bangkay ng labanan at sinaksak ang kanyang espada sa balikat nito, na nabasag ang enigmatic birth bead. Pagkatapos, marahas niyang pinutol ang ulo ng bangkay ng labanan. Dahil patay na ang bangkay ng labanan, maaari niyang gamitin ang enigmatic birth bead para makabawi. Pagkatapos putulin ang ulo nito, sa makatuwid, pinakamahusay na sirain muna ang enigmatic birth bead. Isang bangkay ng labanan ang nagpapataas ng lakas ni Ye Zuan ng 10%. Hindi masama, habang pinapatay niya ang mga bangkay ng labanan, hinahanap din niya ang lokasyon ng enigmatic birth bead para sa Old Tree at Wei Zhenchen. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto, at ang bilang ng mga bangkay sa labanan ay mabilis na nabawasan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan ay patuloy na tumaas, at gayon din ang kapistahan ng pagpatay. Kasabay nito, ang kanyang cultivation level ay patuloy na tumaas habang nilalamon niya ang mga bangkay ng labanan. 50%, 1%, 1.5%, 2%. Mabilis na dumami ang killing feast. Nang patayin ni Ye Zuan ang 23 bangkay ng labanan, sa wakas ay nakarinig siya ng system notification. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa 6th tier ng Profound Death Realm. Sa sandaling ito, ang pagtaas ng kanyang killing feast ay umabot sa 2.5%. Higit pa rito, ito ay 2.5% ng kanyang orihinal na lakas pagkatapos ng pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang kabaong na bato ay nakabukas na ng higit sa kalahati. Tapusin mo dali, sigaw ni Ye Zuan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, wala siyang oras upang makita kung ano ang nasa loob ng batong kabaong. Mas mahalaga na madagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 40 bangkay ng labanan, at lahat sila ay nasa 7th Profound Death Realm. Buti na lang, nasa 7th Profound Death Realm lang sila. Kung sila ay nasa 8th Profound Death Realm, siya ay mapapahamak. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang napatay ang huling bangkay ng labanan, ang pagtaas ni Ye Zuan ay tumaas na ng 3 beses. Sa sandaling ito, nilalamon ni Ye Zuan ang lahat ng bangkay ng labanan na kakakolekta pa lang niya. Ding! Ang Ash Spirit ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang nasa 8th Profound Death Realm. Kagagaling lang ni Ye Zuan sa Old Tree na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kung hindi, ang mga bangkay ng labanan na iyon ay maaaring tumaas sa 8th Profound Death Realm. Kung gayon, magiging mahirap na patayin sila. Kung tutusin, walang kinalaman ang kanilang karanasan sa kanilang antas. Gotcha!
Nagkataon namang nabuksan ng buo ang takip ng kabaong na bato. Direkta itong natangay ng hininga ng Profound Death Chi. Kabanata 1499. Sa sandaling ito, isang armored arm ang biglang umunat mula sa sarcophagus. Kasunod nito, dahan-daang tumayo mula sa sarcophagus ang isang lalaking nakasuot ng dark gray na armor. Ang sarcophagus ay napapalibutan ng napakalaking dami ng mysterious death energy. Kahit na ang old tree ay sisingilan, malamang na mamatay siya kaagad. Ang nakabaluti na lalaki ay napakatangkad, na umaabot sa 2 metro. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng madilim na kulay abong baluti, at ang kanyang mukha ay hindi maaninag ng malinaw. Nang tumayo siya, ang mysterious death energy ay biglang sumipsap sa kanyang katawan. Kasunod noon ay biglang tumaas ang kanyang aura, 7th tier Profound Death Realm, 8th tier Profound Death Realm, 9th tier Profound Death Realm. Sa isang kisap mata, naabot na niya ang ika-9 na baitang ng Profound Death Realm. Higit pa rito, naabot na niya ang rurok ng ika-9 na baitang ng Profound Death Realm. Holy Shi Asterisk T, ano ba ito? Si Yezuan ay natakot. Sa kanyang Eye of Revelation, nakita niya na ang bagay sa armor ay hindi isang katawan, ngunit isang balangkas. Ano ito? Skeletal King. Nang nagulat si Yezuan, napabulala si Bai Ning. Ang Skeletal King ay isa ring uri ng kakaibang hayop, ngunit ito ay napaka-espesyal. Ito ay isang kombinasyon ng mga buto at bato. Ito ay napakabihirang at napakahirap pakitunguhan. Ngayon, nakatagpo siya ng Skeletal King sa tuktok ng ika-9 na baitang ng Profound Death Realm. Hindi niya alam kung biyaya ba iyon o sumpa. Walang tiwala si Yezuan na kaya niyang patayin ang Skeletal King. Kung may unicorn siya, dapat kaya niya. Sa kasamaang palad, ginamit niya ang unicorn sa Chi Tianroi. Kung iningatan lang sana niya. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay na umatake si Old Tree dahil minsan na siyang pinatay ng Skeletal King. Waning Flame. Bang! Dama po ang suntok ng Old Tree sa helmet ng Skeletal King. Gayunpaman, bahagyang ibinaba lamang nito ang ulo. Hindi ito nakalusot sa depensa nito. Whoosh whoosh. Biglang bumulwak ang isang bugzo ng mysterious death energy mula sa helmet. Ang Old Tree ay muling nagkaproblema. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Old Tree ay nasa ika-8 baitang ng Profound Death Realm. Bagamat mabilis na naagnas ang mysterious death energy, nagawang patayin ito ng Immortal Phoenix Bloodline sa katawan ng Old Tree. Mukhang hindi ganoon kadaling harapin ang Skeletal King. Sa kabutihang palad, mayroon na ngayong threefold amplification si Yezuan, at mayroon ding ganitong amplification ang Bladestorm. Patayin mo siya. Kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan kay Wei Zhenchen. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Wei Zhenchen ay natigilan. Ano ba? Gusto mong ipasuko ko ito? Natigilan si Yezuan. Ang Skeleton King na ito ay tila napakalakas. Higit pa rito, si Yezuan ay may maraming loot box, kaya ayos lang na kumuha ng isa. Gayunpaman, ang pangunahing tanong ay kung paano kolektahin ang mga ito. Iyon ay isang halimaw sa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Death Stage. Kahit na ang pinakamahusay na kontrata ay hindi gagana. Walang kamalay-malay na sumulyap si Yezuan at napagtanto na hindi ito imposible. May master-servant contract talaga na pwedeng ipagpalit sa DevR points. Nagulat si Yezuan. Dati, ginamit niya ang DevR crystals para ipagpalit ito. Ngayon, hindi niya akalain na magagamit niya ang DevR points para ipagpalit iyon. Higit pa rito, ang kontrata ng master-servant na ito ay labis na nakapangangilabot. Maaari nitong pilitin ang kabilang partido na pumasok sa isang kontrata, at ang pinakamataas na limitasyon ay ang level 3 ng host. Sa madaling salita, napaamo ni Yezuan ang Skeleton King na ito. Sige, Wei Zhenchen, kukunin na kita bilang tagasunod sa pagkakataong ito. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Hindi siya nagdalawang isip na gumastos ng isang DevR point para ipalit sa master-servant contract. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang katawan ng Skeleton King. Pagkatapos, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Napakaraming bangkay sa lupa, ngunit nagsimula itong gumalaw at gumapang pataas. Mga langit, itong Skeleton King ay may kaloob ng kamatayan. Muling bulalas ni Bai Ning. Ang kalooban ng kamatayan. Minsan na itong nakatagpo ni Yezuan,
at iyon ay noong ipinanganak siya mula sa Immortal Corpse King sa Land of the Dead. Naalala pa rin ni Yezuan na noong pinatay niya ang Immortal Corpse King, isang Eye of Death ang lumitaw at natanggap ang Will of Death. Hindi lang iyon, muntik na rin siyang mapatay nito. Kung hindi ito naramdaman ng Mini Sky Dragon, nawala sa kanya ang dalawa sa kanyang mga doppelganger. It's really a good loot. Sige, susukuan kita. Noong sinabi ni Wei Zhenchen kanina lang, medyo nag-atubili si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa lamang DevR point. Pero ngayon, nakapagdesisyon na siya. Ang isang mahusay na pagnakawan ay maaaring magdala sa kanya ng maraming kaganhawahan. Hanggat may ilang mga kasanayan na lumitaw, magagawa niyang i-redeem ang mga ito at makakuha ng DevR points. Ang 1 DevR point ay hindi isang kawalan. Whoosh! Isang pulang hanay ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Yezuan. Kasabay nito, lumitaw ang isang katulad na hanay sa ilalim ng mga paa ng Skeleton King. Simulan ang kontrata. Ang kontrata ng Master Servant na ito ay medyo mapilit, kaya ang Skeleton King ay napakalaban. Direkta nitong hinayaan ang mga muling nabuhay na bangkay na sumunggab kay Yezuan. Hindi makagalaw si Yezuan ngayon. Buti na lang at may mga nagbabantay sa kanya. Mamatay kayong lahat. Direktang inatake ng Old Tree at sinunog ang lahat ng bangkay malapit kay Yezuan hanggang sa naging abo. Sa pagkakataong ito, medyo mabagal ang proseso ng pagbuo ng kontrata. Tumagal ito ng buong 10 segundo. Sa loob ng 10 segundong ito, si Bai Ming at ang iba pa ay natigilan. Talagang pinasuko ni Yezuan ang Skeleton King. Iyon ay 3 kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Bago sila makabawi sa kanilang pagkabigla, nawala ang hanay. Kaagad, narinig ni Yezuan ang isang system prompt sa kanyang isipan. Ding! Matagumpay na napasuko ang Skeleton King. Ang ika-4 na pagnakawan, Skeleton King. Bago pa magalak si Yezuan, narinig niya ang pangalawang system prompt. Ding! Ang Skeletal Monarch ay maaaring maging lifelong treasure ni Wei Zhenchen. Pagkatapos maging isang lifelong treasure, ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay maaaring magbahagi ng parehong level at bloodline tulad ng iba pang lifelong treasures. Higit pa rito, ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay magdedouble ang lakas kapag magkasamang lumalaban. Nang marinig ito, medyo nabigla si Yezuan. Ang Skeleton King na ito ay maaaring maging habambuhay na kayamanan ni Wei Zhenchen. Hindi ba maliit na kapatid iyon? Ang isang maliit na kapatid na lalaki ay maaaring ibahagi ang antas at bloodline ng malaking kapatid na lalaki. Kapag nag-away silang dalawa, dedouble ang lakas ng magkabilang panig. Banal na Shi *T. Hindi nakakagulat na gusto ni Wei Zhenchen na paamuhin ni Yezuan ang Skeleton King. Ito ay naging napakahusay. This time, ang swerte niya talaga. Sa sandaling iyon, pumayag si Yezuan na hayaan ang Skeleton King na maging habambuhay na kayamanan ni Wei Zhenchen. Ang mga katangian lamang ng kayamanan ang nagligtas kay Yezuan ng ilang DevR points. Sa ganitong paraan, ang Skeleton King ay magiging immortal tulad ni Wei Zhenchen at ng Old Tree. Ding! Ang Skeleton King ay naging habambuhay na kayamanan ni Wei Zhenchen. Nag-prompt muli ang system. Gayunpaman, hindi lahat ng ito ay maganda. Dahil nakita ni Yezuan na ang antas ng Skeleton King ay direktang nabawasan sa ika-7 baitang ng Profound Death Realm, ang parehong antas ng Wei Zhenchen. Kung tutuusin, si Wei Zhenchen ang kuya. Paano malalampasan ng isang maliit na kapatid ang kanyang kuya? Gayunpaman, walang gaanong pakialam si Yezuan. Sinabi niya sa kanyang isip, Skeleton King, ang palayaw mo ay rib bone. Sundan mo si Wei Zhenchen. Ang Skeleton King ay hindi makapagsalita. Ngunit ang dalawang makamulto nitong malaapoy na mga mata ay kumislap ng 2 beses. Halika, pagsamahin natin, sinabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen at sa Skeleton King. Sa sumunod na sandali, si Wei Zhenchen ay biglang naging 1 metro ang lapad at 3 metro ang haba na greatsword. Kabanata 1500. Bagamat simple ang pagsasanib, may ilang pagbabago sa armor ng Skeletal King. Ang madilim na kulay abo na baluti ay biglang kuminang ng isang demonyong kinang, at ang aura nito ay biglang dumb-obo. Sa katunayan, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay tumaas. Bukod dito, si Yezuan ay may Unicorn Deterrence skill, na nagdoble sa mga katangian ng target. Ito ay simpleng makajos. Halika, matandang puno, mag-away tayo.
Sabi ni Yezuan sa Old Tree. Sok, sok, sok. May mga underlings talaga si Little Tian. Let me have a go at you guys. Nagliwanag ang mga mata ng matandang puno, at agad siyang sumilip sa likod ng Skeletal King. Nang maglunsad siya ng sneak attack sa Skeletal King, ang Skeletal King ay nasa tuktok ng 9th tier Profound Death Realm. Hindi lamang siya nakakuha ng anumang kalamangan, ngunit naapektuhan din siya ng Profound Death Chi. Sa pagkakataong ito, ang Skeletal King ay nahulog sa 7th tier Profound Death Realm. Iniisip niya kung ano ang mangyayari. Boom! Isang suntok ang ibinato ni Old Tree sa likod ng Skeletal King. Kahit na buong lakas, hindi pa rin niya nalagpasan ang depensa ng Skeletal King. Bahagyang nanginig ang katawan ng Skeletal King. Bigla itong humakbang gamit ang kanang paa, mabilis na tumalikod, at ibinato ang espada. Paf! Ang greatsword na nanginginig sa langit ay napakalakas. Diretso nitong pinutol ang matandang puno sa dalawa. Ang bilis nito ay lumampas sa oras ng reaksyon ng Old Tree. Gamit ang Unicorn Deterrent skill, madodoble ni Wei Zhenchen at ng Skeletal King ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bilang karagdagan sa epekto ng kanilang lifetime treasure, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng 3 beses. Ang Skeletal King ay orihinal na kilala sa pagtatanggol nito. Ngayon na ang lahat ng mga katangian nito ay tumaas, ang depensa nito ay umabot sa isang kahangahangang antas. Bilang karagdagan sa Immortal Phoenix Bloodline, para itong hindi mapatay na ipis. Kahit na ang matandang puno, na isang antas na mas mataas kaysa sa kanila, ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan. Nahiwa pa siya sa kalahati sa baywang. Ang espadang iyon ay tila ordinaryo, ngunit sa katunayan, ito ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Tinansya ni Yezuan na kahit na ang isang 9th tier Profound Death Realm na dalubhasa ay hindi ito makakayanan. Sa kabutihang palad, ang Old Tree ay mayroon ding Immortal Phoenix Bloodline, kaya mabilis siyang nakabawi. Kita, napakalaking tubo. Tuwang-tuwa si Yezuan kaya nakalimutan niyang tingnan ng husay ng Skeletal Monarch. Mabilis niyang inalis ang mga iniisip at tiningnan ito. Ang Skeletal Monarch ay may kabuuang 4 na kakayahan, Elehiya ng mga kaluluwa, Undying Battle Soul, Grip of the Underworld, at Evil Descents. Ang Elegy of Souls ay isang passive skill. Hanggat si Yezuan at ang Skeletal Monarch ay pumatay ng isang manlalaro, ang elehiya ng mga kaluluwa ay sasalansan at tataas ang lakas ng pakikipaglaban ng Skeletal Monarch ng 1%. Sa ilalim ng elehiya ng mga kaluluwa, mayroong isang aktibong kasanayan na tinatawag na Army of the Dead, na kumonsumo ng malaking halaga ng mga kaluluwa. Ito ang epekto ng kalooban ng kamatayan, na bumuhay sa mga bangkay para makipaglaban. Kung mas mataas ang bilang ng mga kaluluwa, mas mataas ang mga katangian ng Skeletal Monarch. Kapag ginamit niya ang Undead Army, bababa ang elehiya ng mga katangian ng mga kaluluwa. Simple lang ang paliwanag ng Undying Battle Soul. Dinobol nito ang mga katangian ng Skeletal Monarch at maaaring gamitin isang beses sa isang araw. Ang Grip of the Underworld ay isang malakas na kasanayan sa pagkontrol. Maaari itong magamit isang beses sa isang araw upang kunin ang isang tao sa harap nito. Ang Evil Descents ay isang aura skill. Hanggat naroon ang Skeletal Monarch, si Yezuan, Wei Zhenchen, at ang Old Tree ay magkakaroon ng kanilang bilis at paggaling. Ito ang 4 na kakayahan ng Skeletal Monarch. Bilang karagdagan, mayroon ding kasanayan sa pagsasanib na lilito pagkatapos itong pagsamahin kay Wei Zhenchen. Space Shattering Meteor Slash. Hindi na kailangang sabihin, ang kasanayang ito ay isang malakas na kasanayan sa pag-atake. Bukod dito, wala itong cooldown. Ito ay katulad ng Unicorn's Descent, na nangangailangan kay Yezuan na kumonsumo ng mga ores o armas upang makabawi. Kasabay nito, sa ilalim ng Fusion State, ang Undying Battle Souls attributes ay tataas, na makakaapekto rin kay Wei Zhenchen. Kung i-activate, ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay makakapagpakita ng 4 na beses ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Maaari lamang itong ilarawan bilang nakakatakot. Haha, wrong item talaga ako this time. This is too good. Hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng ilang beses. Ang mga bihira at mahalagang kayamanan lamang ang magkakaroon ng mga kasanayan pagkatapos masakop.
Hindi lamang nagkaroon ng mga kasanayan ng skeletal monarch, ngunit mayroon din itong marami sa kanila. Napaka-praktikal noon. Kung ang elehiya ng mga kaluluwa ay nakasalansan, ang kapangyarihang panlaban ng skeletal monarch ay magiging napakalakas. Ang dahilan kung bakit biglang nabuhay ang mga bangkay ay ang epekto ng Army of the Dead. Gayunpaman, pagkatapos na mapasuko ang skeletal monarch, magagamit pa rin ang Army of the Dead. Hindi naman masama, dahil patay na sila, hayaan mo silang magpahinga sa kapayapaan. Inutusan ni Yezuan ang mga tadyang. Flop, flop, flop. Nang walang pinuno, isa-isang bumagsak sa lupa ang mga naglalakad na bangkay. Ang paglalakbay na ito sa Mystic Moon Tomb ay talagang isang magandang paglalakbay. Hindi lamang tumaas ng husto ang kanyang lakas, nasakop pa niya ang napakagandang halimaw. Kung may ganoong kay-gwapong halimaw na nakasunod sa kanya kapag nag-shopping siya in the future, siguradong magiging cool siya. Young Master, kumita ka ng malaki sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, kung lalaban tayo, natatakot ako na hindi ko sila matatalo. Hindi napigilan ng matandang puno ang tumawa. Nasa ika-8 baitang siya ng Profound Death Realm, ngunit hindi niya matalo ang Skeletal Monarch sa ika-7 baitang ng Profound Death Realm. Nakakahiya naman. Gayunpaman, ngayon na ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay nasa isang pinagsamang estado, ang kanilang mga katangian ay nadouble. Normal lang na hindi niya sila matatalo. Kung magkakawatek-watek sila, mahirap sabihin kung sino ang mananalo kung ang Old Tree at ang Skeletal Monarch ay maglalaban muli ng one-on-one. Tadyang, bakit ka nandito sa sarcophagus? Nasaan ang may-ari nitong puntod? Tanong ni Yezuan. Ang Skeletal Monarch ay hindi makapagsalita, ngunit maaari itong makipag-usap kay Yezuan sa pamamagitan ng voice transmission tulad ni Wei Zhenchen. Siyempre, tanging si Yezuan, ang may-ari, ang makakaintindi sa sinasabi nito. Oh, sinasabi mo na tumalon ka ng mga level at nakipag-away ka ng one-on-one sa halimaw na iyon, ngunit hindi mo inaasahang nahuli ka niya. Gusto ka niyang supilan, ngunit ayaw mong sumuko, kaya natatak ka rito. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Ang halimaw na binanggit ng Skeletal Monarch ay ang may-ari ng Mystic Moon Tomb, si Chi Xuanyu, na kapatid din ng reincarnator na si Chi Tianroy. Dati naisip ni Yezuan na ito ay isang pamana na naiwan ni Chi Xuanyu, ngunit ito pala ay wala. Kung ang isang ordinaryong tao ay pumasok sa lugar na ito, hindi lamang sila magkakaroon ng anumang benepisyo, sila ay papatayin at mamamatay dito. Gayunpaman, ito ay isang malaking benepisyo para kay Yezuan. Sige, papatayin ko talaga ang halimaw na iyon kapag nakita ko siya sa hinaharap at ipaghiganti ka. Tumango si Yezuan sa Skeletal Monarch. Kinamumuhian ng huli si Chi Xuanyu hanggang sa buto. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuklod dito sa loob ng libu-libong taon. Binabati kita, aking Panginoon. Agad na lumapit sa kanya si Bai Ming at ang iba pa na may nakakabinging ekspresyon. Akala nila ay siguradong patay na sila, ngunit hindi nila inaasahan na ang isang napakalakas na Skeletal Monarch ay masusupol ni Yezuan. Isa lang itong himala. Ang Skeletal Monarch, na nasa tuktok ng ika-9 na baitang ng Profound Death Realm, ay malamang na hindi mas mababa sa isang eksperto sa Samsara Realm. Si Yezuan ay nakakuha ng isang malakas na puwersang panlaban sa pamamagitan ng pagsupil dito. Haha, salamat! Si Yezuan ay nasa mabuting kalooban. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumalat ang isang malakas na aura ng kamatayan, na naging dahilan upang manginig ang puso ng lahat.